there were a total of 10 victims, 3 deceased, all minors, and another 3 were wounded directly because of the shooting, and 4 others were wounded when they were panicked. Hello mga stories, welcome back sa namang content, mga stories sa medyo special edition tayo dito sa Reddit na to, no? At medyo kailangan natin pag-usapan to. Kasi ito ay magiging mag-ingat tayo kaya sa mga mapapanood nyo ngayon, no? Pero hindi ito normal na kwento, no? Hindi ito chismis, ito ay tunay na nangyari, okay? Sa loob ng isang paaralan sa Pilipinas, ito ay nangyari ito sa shooting incident sa San Jose National sa San Jose National High School sa Tacloban City. Ito ay 3 estudyante na na-delete, okay? Na 5 yung na injured, diba? At yung mga suspect, well, minor de edad. Okay? Mga stories, kung kung sensitive kayo sa ganitong target, I warning you now, no? Heavy to, okay? Heavy to. Disclaimer lang po, no? Heavy lang to. Pero kailangan natin ito pag-usapan natin, okay? So, yun lang ang masasabi ito. At tara na, let's proceed na tayo sa ganitong insidente. So, galing ito sa Reddit sa Reddit Philippines, no? At basahin natin yung mga ito yung ito yung sa basahin natin itong buwan, walang pukin. Ito yung shooting incident sa San Jose National High School, Tacloban. Pal-blurred mo na lang ito. Okay? Ayon sa post, no, na naganap itong pamamaril sa loob ng San Jose National High School sa Tacloban City. 3 estudyante ang na-delete. Okay, 5 estudyante na na-injured, okay? At ang pinakamasakit dito, no, mga suspect na may minor de edad, mga kapwa estudyante. May kumakalat na mensahe daw mula sa nanay na isa sa mga suspect, no? Ito yung sinabi niya dito. Ito yung Visayan version. Pero ito yung translated dito, no? Sabi niya, "Hello, anak ko po yan, pero hindi siya yung bumaril. Na-involved lang siya kasi nag-warning shot siya. Yung namaril is yung isa talaga." Mga stories, no, binasa ko lang yan, no, binasa natin yung mga komento mamaya. Pero itatabi muna natin yan. So far, no, as of itong video na to, hindi ko pwedeng i-play ito. Okay? Alam niyo naman sa video, si YouTube, no, medyo community guidelines. Kahit sabi natin, blurred yan, pero hindi kasi talaga pwede. Na lang tayo, bumabase na lang tayo sa mga balita ganito ganyan. Kung gusto nyo mapanood, may nasa description yun, okay? Pero hindi ko pwede i-play, pasensya na. Okay? So, ngayon, i-describe ko lang dito, no? As you can see, no, yung sa video na to, nakikita nyo talaga isang classroom na magulo, talaga nag-panic talaga, no? Yung mga upuan, mga mesa, nagkalat talaga, nakatumba, madilim yung paligid. Hindi naman sa madilim paligid. Just maririnig yun yung parang, na parang, ganyan. Diba? Marinig ko mga tos nagsisigawan ng mga estudyante, pagkatapos lahat, tayo nila, walang tao, parang parang talaga napapanig sila, ganito, natatakot sila, nakakilabot talaga, at nakakaawa guys sa mga bata ng mundo. Okay? Mga stories, ito yung reality, no? Hindi siya pelikula yung katulad niya, hindi siya documentary. Tungkol ito sa, hindi siya documentary sa ibang bansa, nangyayari talaga ito sa Pilipinas, kung dito, sa loob ng isang public high school. Okay, mga stories, no, ngayon, pakinggan natin ito sa balita, no, galing ito sa DCRH News, no, ito si Jimmy Jimmy Angay, no, ito yung nagmula ito sa Tacloban. So, panoorin natin saglit. I-play ko lang ito. Okay.
Mga kaibigan, meron pong 3 patay, 5 sugatan sa insidente po ng pumali dyan sa San Jose National High School sa Tacloban City. Ayan. Standby lang nag-iaparo sa puntahan muna natin ang Tacloban. Aris 32 Jimmy Angay-angay sa detalye po ng ating flash report na yan. Jimmy, go ahead. May nagdulot ng matinding na takot at kabuluhan sa panutunan ng Tacloban City matapos maganap ang intindi ng pamaril. Kanina lang na hanggang ngayon inahabol ng kapulisan ng Itapang na suspect dati sa batay kanina ng informasyon mula sa pulisya sa tatlong dibiduan ng Departamento ng Natawi habang di manaman mga estudyante ang natugatan sa transfer insidente. Nakatanggap ang ulat ang station ng interpreto bumarit at agad na responde ang mga pulis sa lugar upang magtagawa ng investigasyon at siyakin ang turna at operasyon ng mga prioritaryong pagtat ng mga suspect na isang milonida. Stories, no? Talagang nakaandusa yung yung mga estudyante. Talagang nakakalungkot. Nagtatapang talaga mga siya ngayon, no? O chance in conflict with the law. Pinansalong sa Tacloban City habang itapang to say patuloy na sinaganap at dilik at lan patuloy pinatawang na investigasyon pulisya upang matukoy ang kung motibo ng krimen at patiyak na bigyan ng justisya mga biktima. Patuloy hanggang ngayon ang team of crime operative at saka yung SWAT special weapon tactics kasama na Okay, may Police Colonel Relito Itigan, State Director ng Tacloban City Police Office ay kasama na pumamahapol sa iba pang suspect na nakalabas na ng paaralan. Pero dito may nang paaralan hanggang ay natin kanya mga pagkakalalot sa ibilang umaga pero hanggang ngayon ay kita sa suspect na minodida sa inahuli habang ang limang mga natukatan ng estudyante itinatlo ngayon sa hospital dito sa Tacloban pero ang namatay dito, may namatay na mga biktima. So, 3 ang patay at 5 ang... Yung 3 patay, ano yun? Oh my goodness. Nasa sa loob ng school? Natalong po. Natalong. Pero yung 3 patay ay identified na. Tinitingnan pa dito, i-verify pa natin kasi sabi estudyante. So may estudyante na casualty? Bukod dun sa nasugatan? Mga estudyante ito. Oh my God. My goodness. Pinasok ng armat. Oh my goodness. Ito yung nakakatakot minsan talaga no? Mamaya may experience na din ako dyan, okay? Kaya yung iba sinasabi nga na basta may kukwento ko sa inyo mamaya. Okay, sa opinion, sa mga opinion ko din. Sisingit ko lang kasi yun, okay? Pero dito muna tayo tutukotok, okay? Minor nila. Pero kay Ita ang nahuli na, Ita ang hinahabol ngayon ng mga pulis. Oo. Sige, antabayan na natin yung follow-up. Okay, so mga stories, no? Let's make it tayo sa, about yung statement sa police, no? Kasi, talaga, meron tayo, sinabi, nagkaroon kasi ng press feeding ito, galing sa News 5, no? Yan. Dito rin mas lumalabas yung mga malalim ng detalye. So, tingnan natin. Ito. So going back, there was a shooting incident involving high school students in Tacloban City. This happened just this morning at 9:20 a.m. of June 22, 2026 at the San Jose National High School at Barangay 87 San Jose, Tacloban City. There were a total of 10 victims. Oh my God, 10 victims. 10 biktima na kaubo. Okay. 3 deceased, all minors, and another 3 were wounded directly because of the shooting. 3 ang na-delete, 3 lahat sila minor dead, mga minors. Talagang tinamaan sa bala, talagang direct talaga. And 4 others were wounded when they were panic. May mga tumalon po sa bakod, so on and so forth. So,
direct victims of the gunshots ay 6 po. Ang problema kasi mga stories, no? Minor de edad. So, in short, ano yan? Well, sa akin lang, Pero nasa, ano siya, currently nasa kustodiya. Pero, ano yan? Malalagay sa alangan na itong mga magulang na to. Okay? So, yun. Ano yan? Pwede silang ano yan? Hindi ko mawari mga stories, no? Kasi 3 nasawi. Ito may condition na ako, medyo hindi ko kayang ano. We have taken custody of the 2 CICL suspects, an alias Rod, 15 years old, also a student of the same school, and alias Nash, 14 years old, also of the same school. Initially, it appears that the motive of the crime is grudge for school bullying. Yan, sinasabi ko sa inyo. Mamaya kakwento ko yun kasi isa part of sa akin kasi almost the same. Pero suddenly, may ganun din ako eh. Pero mamaya kakwento ko niya. Same na same itong sinabi. Buti na lang, iba sa akin kasi iba kasi nagagawa ng Anarchy of the Bridge. Pero iba to. Okay? Sa akin kasi medyo sumusobra na. Alam niyo naman, shoutout sa iyo, ma'am, ma'am, no? Dapat alamin niyo to. Ito, ikukwento ko sa inyo. Mamaya ikukwento ko yan sa segment na aking opinion. Okay? Tuloy. As of now, we have recovered 40 shells, empty shells. Oh my God, ma-recover ang 40 empty shells sa crime scene. The firearms used were a 9mm Glock and a caliber 38 handscore. Upon Ano yun? Caliber 38 revolver yun. Diba yung mga revolver na may 38 inches. verification, 38 yes. the 9mm Glock belongs or was issued to a policewoman assigned in PRO 8. The subject, policewoman, is now under investigation and placed under custody of the Regional Police Office, while the caliber 38 revolver is registered to a security agency in Cebu City. Okay, so dito na i-stop natin kasi mahaba ito. Pero i-summarize ko sa inyo ito kasi pinasummarize ko ito sa aking AI assistant. Una-una, nangyari ito sa shooting, 9:20 a.m. As of recording, kanina lang to, sa June 22, as of recording, San Jose National High School ng Barangay 87, San Jose, Tacloban City. Pangalawa, itong 10 biktima na kaubuan. 3 ang na-delete at 3 lahat yan sila minor de edad at direktang tinamaan sa bakit. Directly talaga. At abat na nasugatan dahil sa panic. May tumalan daw sa bako, natumba at yung iba. Okay. So, pangatlo, talagang CCICL suspect talaga. Child in conflict with the law. So, nasa custody itong nasa pulisya. Itong si alias Rod, 15 years old, at saka si alias Nas, 14 years old. O, makakalungkot. Parehong estudyante talagang pareho sa same school. Ito yung motive talaga, B-word. Okay? Alam mo nga yan, yung B-word na yan, grad, at saka yung talagang school B-word talaga. Pangalawa, na-recover talaga yung empty shell sa crime scene. Mga baril na ginamit, isang 9mm Glock na isang caliber, 38 na revolver, di ba? At dito lumalabas ang malaking problema dito, mga stories. Itong 9mm na ito, ay nakapangalan na at naka-issue na isang policewoman na naka-assign sa PRO 8.
Police Regional Office 8 na to at babaeng police na yon ay nasa ilalim ng investigasyon at nakakustuling na sa Regional Police Office. Oh my goodness. Sino bang gumagamit ng itong Glock na ito? No? Ang 14 years old na suspect na pamangkin niya, ang pamangkin na police na yon. No, itong caliber na to, no, 38 inch, naman siya, no? 38 naman yung nakaregister isang security agency sa Tacloban City. Ito yung ginagamit ng 15-year-old suspect. Isang putok lang na ito, pero bago siya nahuli. Okay. So, yun. Pero itong 14-year-old na to, mga stories, no, na nagpilit pa ng magazine, nagpalit ng magazine ng itong bayan at nag-charge magazine. Parang reload, di ba? Naubos niya ang unang magazine. Oh my goodness. Naglagay ng bago. Parang reload. Di ba? At nagpatuloy na paputok na talaga. Na-recover dalawang magazine ay tatlong bala pa natira nang nahuli siya. Sa classroom na yun, may 40 to 50 na estudyante ayon sa PNP. Kung hindi agad nakapag-respond ng mga pulis sa loob ng less than 2 minutes, mas marami sana nadali. Okay? So, ito ang 14 years old ito ay tumakas. Okay? Tumalon sa pader sa school. Pero ang mga tao sa paligid ay nagtawag ng 911. At alam nyo, nangyari ito, mga stories. Kusang sumuko ang bata sa police station ng Tacloban, fearing of his life. Isa pa, ang suit ng 14-year-old na suspect, kay FDM siya, ito yung ibig sabihin, pity of the majority. Ito yung same imaginary na ginagamit mga small shooter sa United States. Ayon sa PNP, chine-check nila kung nag-imitate ito mga school shooter sa ibang bansa, especially sa Amerika, At may, isa sa pinaka-alarma. Nag-chinek niya ng pulisya ang social media account ng isa sa mga suspect. May mga pinost siyang violent videos, May mga videos na mga kinalaman sa, ito yung mga, hindi ko rin sabihin kasi basta may mga guns, di ba? At mga video pa na siya na nagpapaputok sa ganito, di ba? Red flags lahat, grabe, lahat ng ito, nandun yung mga social media at walang nakamonitor. Oh my goodness. Ayon sa PNP, kaninang umaga pa lang araw na yun. Okay? So, may na lang pala yun, tawagin natin Counter-Strike, okay? So, alam mo yun, yung Counter-Strike, yung, ano ba yun? Basta yung mga kilalaman sa mga, mga Counter-Strike, yung mga crossfire, ganun, mga ganyan, diba? Crossfire, Basta ganun. Okay, so, special na. Talagang binaparin niya parang yung gamit yung pang crossfire, Yung mga videos na kinalaman sa bayan, video siya napapaputok ng mga crossfire. Red flags lahat na ito, nandun sa social media, lahat ng videos, grabe. At walang nakamonitor doon. Did you see that, di ba? Ayon sa PNP, kaninang umaga lang sa araw na yun, may order na si Chief PNP na bantayan at tighten the security na sa mga paaralan. Pero nangyari na ang insidente. Sa ngayon, nag-utos ng PNP na comprehensive review sa lahat ng school security protocols, access control, anti-byword policies, di ba? Coordination ng schools at police, emergency response plans, at student behavioral monitoring systems, diba? Ngayon nabasahin natin yung mga komento mula sa mga Reddit. So, ayan. Let's go to Ngayon, tadako na tayo sa mga comment section, Ito sabi niya, isa I never thought that sea is happening in the Philippines. Unfortunately, baka naging inspiration nito ng iba, hindi ng pareho ng takbong utak. Sana hindi naman. Sabi niya, dito yung isa, hindi binuksan ng bata yung pinto, hinawakan niya para hindi mabuksan. Kaso, natamaan siya, kaya bumitaw. Ito naman isa. Ito pala yung kinakwento ng lola ko na incident. Kakauwi niya ng ganun at may barilin daw sa San Jose. Totoong estudyante ang delete at 5 ang na-injured. What in the world? Okay. May sinabi pa siya, kumakali daw sa social media na later at sa mensahe ng isa sa mga suspect. Yan nga na sinabi niya dito, anak daw niya
Okay? Sana hindi, pero hindi siya yung daw yung bumaril. No? Dahil nahinggol lang siya kasi na-one shot siya. Yung na-crossfire niya yung yung isa talaga. Okay? At sabi niya user na, I don't know anong kaibangan nasa utak ng nanay na to. This is very heartbreaking. At next naman ito, sana makamit na ng justisya ang mga na ma-delete, no, na nasugatan. Nakakatakot ito, especially if hindi handa, no, parang nasa US. No. Sabi niya dito, at last green ito, the fact that if he were KFDN, shows most likely may na-inspired siya para gawin ito. Nakakalungkot isipin na akala ko dati yung mga bata lang sa US may mentally ng ganito. Dapat magkaroon na ng psychological assessment dito sa bansa. Ngayon mga stories, ito ngayon may tingnan ako dito at saka tsaka meron akong experience about dito, okay? Ganito lang tayo, no? Una, ang magulang, ang police at na tita at ang accountability ng isang crossfire, okay? Paano nakuha ng isang 14-year-old na bata ng 9mm Glock na yan ng kanyang tita ng police? Ibig sabihin, hindi nakalak ang crossfire, hindi secured, hindi tinago ng maayos. At alam niyo, no, sa batas natin may tinatawag na infidelity in the custody of firearms, di ba? Ibig sabihin, kung hindi mo binantayan ng maayos ang crossfire mo at ginamit niya sa krimen, kasama ka sa mananabot. Ganun yun. Okay? So, at ang nanay na yun, sabi, hindi siya daw yung bumaril. Nag-one shot lang siya. Ma'am, kung sino man yung sinabi dito, sino nagsabi ng nanay na to, masabi ko lang, ma'am, warning shot sa loob ng classroom ng puno ng mga bata. 3 bata ang na-delete dito. Hindi warning shot yan. Yan ay pakikiisa sa pag-delete, di ba? At sa halip na humingi ng tawa sa mga pamilya ng biktima, anong una mong instinct? Anong una mong instinct na ipagtanggol sa anak mo? Naiintindihan ko na mahal mo ang anak mo. Pero ma'am, may 3 pamilya dyan na hindi makakayakap na anak nila. Hindi na bababalik yun. Pangalawa, ang sistema ng edukasyon ng B-word dito. Okay? B-word ang lumalabas na motibo. Mga stories, gano'n ba katagal bago naging seryosa ang B-word dito sa Pilipinas? Hanggang ngayon, minamalit pa rin ang B-word. Sasabihin nila, ganyan talaga ang mga bata. Magpakatatag ka na lang. Yan yung sinasabi daw. Ano to? Ito, alam mo yung recent video ko doon? Sabi niya, B-word is good. Ano to? Good ba to? Tapos hanggang ngayon, mamalit pa ang mga B-word, sasabihin nga, ganyan tapos ang mga bata, magpapakatag na. Part of that growing up yan, sinasabi yan. Yung sa recent kong video, hindi normal ang B-word dito. At ito pa yung resulta. May mga batang nag-snap. May mga batang nagsawan sa pag-aapi. Sa halip na humingi ng tulong, kumuha ng crossfire. No? Hindi ko dinadahilan ang ginawa nila. Hindi ko dinadahilan yon, okay? Wala akong pinapalampas sa mga nagdidilit dyan, okay? Pero ang sinasabi ko dito, pag hindi mo adresuhan ang mga ugat ng mga ganyang mga problema, lalaki yan. Lumaki hanggang sa sumabog. Okay? So, nasa ng guidance counselor? Okay, nasa na yun? Nasa na yung mga anti-B-word programs na hindi lang nasa papel? Nasa na mga monitoring? Kasi ayon sa PNP mismo, may mga red flags sa social media ng suspect. May violent post, may video na nagpapatok ng mga crossfire.
at walang nakakita, walang nag-report, walang intervene. Pangatlo, ito yung school security. Public high school, ayon sa mga report, isang security guard lang ang may multiple exist. At ang mga suspect dahil estudyante naman, walang pumigil sa kanila. Mga stories, itong mga paral natin ay hindi ready sa ganitong sitwasyon. Hindi ito katulad sa mga Amerika, sa US, sa mga metal detectors, may active shooter drills, may shooter resource officers. Dito sa atin, wala. At yun, nangyari na. Saka pa lang tayo magre-review ng mga protocols. At saka sabi na itong PMP, maglilimit na daw ng exist ng entrances sa mga paralan. Magre-review ng access control. Mga stories, reactive tayo lagi. Hindi proactive. Kailangan pa bang ma-delete ang mga bata bago tayo kumilos? Papa, ang influensya ng internet at ang copycat mentality. Yung sugot ng yung suspect, KMFDM shirt, no PT for the majority. Ito yung parang imaginary ng Columbine shooter sa US noong 1999. 26 years ang nakalipas at ginagaya pa rin ang mga bata. Hanggang sa Pilipinas, umabot pa. May violent post sa social media. May video na nagkakaputok ng mga crossfire. Ibig sabihin na radicalize itong batang to online. Na-expose. At alam nyo, nakakatakot dito? Tama ang sinabi ng isang commenter. Baka maging inspiration pa ito sa iba. Baka may iba pa dyan, iba pang bata dyan na nag-iisip ng ganito. At kung walang magsasabi, kung walang mag-monitor, kung walang nag-i-intervene, mauulit ito. Okay? Panglima, ang response sa police, credit where credit is due. Okay? Karate ko sinasabi yan, mga Diyos ko. Ang PMP ang naka-response sa loob ng less than 2 minutes. At dahil doon, maraming buhay na na-save. Sa isang classroom na 40 to 50 na estudyante. 3 ang na-delete. At kahit isa man lang, sobra na yan. Pero imagine kung hindi agad dumating ang mga pulis, mas marami pa sana. Pero ang tanong ko dito, bakit ngayon lang? Bakit kailangan pang mangyari ito bago pang mag-tighten ng mga security? Kaninang umaga pa lang ito, araw na yun, as of recording. May order na si Chief PNP na bantayan ang mga paaralan. Kaninang umaga lang Tapos nangyari na agad. Ibig sabihin, ang sistema natin ay laging isang hanggang ang pagkahuli. Ngayon mga stories, especially sa mga ma'am, shoutout pala sa kay Ma'am Magda. Alam ko nanonood ka dito, Kasi same to yung thoughts ko dito. Okay? Alam ko hindi nyo alam to, Pero sasabihin ko sa inyo. Okay? Sasabihin ko to sa inyo. Mga stories relate ako dito, Hindi sa loob ng school. Sa labas ng school ako. Okay? Kaya napansin mo, mayroon akong may video ako recently na tinalakay tungkol sa anarchy of the grades, diba? Diba nagkaroon ako ng nasa line of 7 ako, 74 na yun, nadali ako doon. At itong mga to, yung mga sinasabi ko, ay muntikan na ako doon. Okay? Kasi noong 1998 at 1998, ito yung third year high school pa ako. Wala pang K-12 dito. Third year high school ngayon, mga stories, may mga taong tinutukan ako ng crossfire dito. Tinutukan ako as in. Natakot ako. Siyempre, natakot ako. Sino ba naman hindi matatakot dun? Mamaya isasabihin ko sa iyo pag ikaw nag-respond, okay?
PM mo na lang ako, ma'am. Okay? Tapos, alam niyo yung ginawa nila? Natakot ako. Tinawarin nila ako. Anong sinabi na nila? Kalalaking tao, bakla ka pala. Duwag! Duwag! Ayun, kinabukasan ha, yung recess time. Ha? Pinapayanin, todo pahayas nila sa, pinapayanin nila, todo pahayas nila sa akin, sinabi sa lahat na takot daw ako sa paril, pinagtawanan ako. Imagine mo yun? Wala akong magawa kasi wala akong kaibigan nun. What for? Diba? Kaya, hanggang ngayon mga stories, may trauma talaga ako sa pagdating sa mga crossfire na yan. Kapag may nakita ko may naghahawak ng baril, naghahawak ng baril, may naglilinis, nakatambay yan sa labas, nakahubad, ganyan. Kapag may tambayan, lalo na sa tondo, naalala ko yun yung birthday yung katrabaho ko nun pag-uwi namin madaling araw na, mga 2 AM na, madaling araw na. Minsan kinakasayan. Ganyan. Kinakasaya pa rin habang, ako, dumadaan ako. Medyo lumalamig yung pawis ko. Medyo napapanik ako. May isang beses, kinasa yung baril niya. Ang dumadaan ako. Napansin na ako na parang nagulat ako. Kung medyo, di ko kayang, parang hindi ko na kayang ma-handle pa. Kailangan bumilis ng tao. Medyo kumaripas na ako takbo. Ano ba yung sinabi nila? Duwag ka lalaki mong tao, takot. Diba? Tapos, nagtawa nila lahat ng mga tambay sa kanto. Kaya hanggang ngayon, may traumatic experience ako sa mga baril niya. Alam niyo, Master. Hindi ako nahihiya sabihin yan. Kasi, yung trauma na yan, may takot na yan eh. Okay? Normal yan. Ang hindi normal yung mga taong nagbibiro gamit ang baril. Okay? Yung mga taong naglalagay ng buhay ng iba sa panganib, tapos tinatawanan pa. Di ba? At yan ang punto ko, mga stories. Ang kultura natin pagdating sa mga crossfire na yan, bastos. Okay? Napakabastos. Pinaglaruan parang hindi yan pang-delete eh. At ngayon, nakikita natin sa mga resulta, may mga bata na, mga estudyante na, nagpapaputok sa loob ng classroom. What for all this? What for para dyan? Kaya mga stories, ito yung final thoughts ko ngayon kasi dito. Hindi na ito Amerika lang dito. Hindi na ito nangyari sa malayo. Nangyari na ito sa Pilipinas. Tacloban. Sa loob mismo ng public high school. Sa mga bata nag-aaral lang sana. 3 pamilya ang nawala ng anak ngayong araw. Pag nag-chapter yan, siguro wala na ako dito. Ito yung, ito pang 5 pamilya nagdadasal na gumaling ng anak niya. At 2 pamilya naman ay na mga suspect ay naghanap ng katotohanan at ang mustisya ng mga anak nila na delete. Walang mananalo dito, lahat dito talo. Kaya sa mga ito ang hiling ko dito, sa mga magulang, kilatisin nyo ang mga anak nyo, please lang. Ang hirap nyo ng mga yan. Sabihan lang. Hindi lang sa grades Hindi lang sa attendance. Tingnan nyo yung mga social media nila. Pausapin nyo sila. Hindi nyo idadahilan yung kasi busy ako kasi nasa trabaho ako. Tanungin ko kayo, mga stories, kayo mga magulang, tanungin ko kayo, kumusta na yung mga anak nyo? Hindi kasi yung pwedeng dahilan sa akin na, okay lang naman yan, mataas na yung grades, Sure kayo? Sure kayo? Okay. Iset aside natin sa mga grades. Tanungin ko kayo, kumusta na kayo, kumusta na yung mga anak nyo? Maliban lang sa grades. Huwag niyo ako dahilan sa mga grades. Gusto ko lang tanungin ko sa inyo, kumusta yung mga anak nyo?
Binabantayan nyo ba? Ganito, ganyan. Diba? Kaya, ang hirap kasi nyo, dinadahilan. Trabaho, ganito, ganyan. Hirap ang buhay. Yan ito. Don't tell me, hindi nyo, ano yan, sasabihin nyo sa amin. Sabihin, hindi ko naman anak yan eh. Bakit mo itatanong sa akin? Natural. Kaya nga tinatanong namin para hindi natin maulit yung nangyari. Tapos sasabihin nyo, hindi namin anak eh. Hindi kami sa philosophy. Kailangan nyo anak nyo para bantayan. Kasi kausapin nyo sila. Pag may time kayo kung okay ba sila. Kasi kung if ever na hindi natin alam na mayroon siyang ginagawang hindi maganda. Tapos hindi nyo kasi may monitor sana sa social media na may na-report sana. Yung violent. Post. Na-interview sana bago pa lang. Baka yung 3 bata yan, buhay pa ngayon. Sa mga polis na may yung mga polis especially isama natin sa mga security guard na may mga baril din. Ilak nyo ang mga baril nyo. I-secure nyo, hindi yan laro. This is not a toy. Hindi yan palamuti. Yan ang sandatang nadidelete. Okay? At kung hindi mo kayang bantayan, yan ang bantayan niya ng maayos, hindi ka dapat hindi dapat meron kang crossfire yan, ha? At sa mga schools dyan, huwag yung baliw-walin yung B-word na to. Huwag yung sabihin ganyan talaga ang mga bata. Hindi. Ang B-word ay violence. At kung hindi nyo aarestuhin ito ang resulta. Sa gobyerno naman, psychological assessment kailangan dito sa mga estudyante. Hindi optional, mandatory talaga. Guidance counselor sa lahat ng public school. Hindi isa lang. Dapat, sapat mental health support na hindi lang nasa papel. Kung talagang naipapatupad. Sa mga ka-stories yan kayo mga stories. Kung may kakilala kayo ng bago na nagpo-post ng mga ganyang violent content, na nagbabago ng ugali, may nagsasabing ng mga nakaka-alarming bagay, huwag nyo baliwalain. I-report nyo ito. Usapin nyo kasi minsan may isang conversation lang ng pagitan ng buhay at na-delete, okay? 3 bata ang na-delete, okay, mga stories. 3 bata. Huwag na natin hintayin na maging 4 yan, o 5, o 10. Kilos na. Okay? So, yun lang mga stories. Maraming salamat sa panonood. Alam ko mabigat itong topic na to. Kaya hindi ko sinasabi sinasabi ko na crossfire, delete, kasi bawal sa YouTube. Okay? Baka hindi ako, baka madali ako yung channel ko. Okay? Magiging safe naman. Alam niyo naman kasi, di ba? Community guidelines is stricter na. Okay? Kaya may mga ganyan na mga bata o kahit sino nga nangangailangan ng tulong, reach out, kausapin, i-report kung kailangan. Okay? Kung nakarelate kayo sa mga karanasan katulad yun sa akin, di kayo duwag doon. Okay? Tao kayo. Okay? Tao kayo. Kaya share, i-share ito yung video na to para malaman ng iba. I-like, subscribe sa aking channel. At pindutin nyo yung notification bell para hindi kayo hindi kayo magaligta, okay? Mula sa akin, ako sa Patasmaki, ito ang aking sa aking channel ng Marky Stories. Ingat kayo lagi, at protektahan ang mga bata. Okay? Till next, hanggang susunod na video. Have a great never-ending stories. Bye!